Magandang gabi po sa inyong lahat. Let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa syudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maisog. Sapagkat patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag po tayong papalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. The moment na tayo ay manahimik, itutuloy-tuloy ho nila yan hanggang ang kanilang termino ay wala ng hangganan. Huwag ho tayong pumayag. Just today, the Philippine Statistics Authority, I think, released the inflation rate for the month of April. And for the third consecutive month, patuloy pong tumataas ang inflation. Tayo po naririto ngayong gabi. Mas marami bang nabibili ang inyong 500 ngayon kesa sa 500 piso nyo noong isang buwan? Lana! Mas marami ba ang nabibili ng 500 piso ninyo ngayon kumpara sa nabibili ng 500 piso ninyo noong nakaraang taon? Ang problema ay ang laganap na kagutuman. Ang problema ay ang lumalalang inflation, hindi ating Constitution. And that is why we keep on reminding you, let us together uphold, protect, and defend our Constitution. Yes! Again, just this morning, the Senate Committee on Public Order and Safety conducted its second hearing on illegal drugs and the alleged PIDEA leaks. Ang problema, mula nang bumaba sa pagiging Pangulo, si Pangulong Duterte, ay ang proliferation of drugs at drug addiction. And again, it's not the Constitution. Ito ang mga pangunahing suliranin na dapat binibigyan ng panahon at solusyon ng ating gobyerno ng kasalukuyang administrasyon at hindi ang paglalapastangan sa ating konstitusyon. Tama! At sa patuloy na pag-iikot ng hakbang ng maisog, pinakikita lamang nila na tuloy-tuloy din ang kanilang paglapastangan sa ating mga karapatan, sa mga garansya na iniukit ng ating saligang batas, partikular na sa Article 3 o yung Bill of Rights ng ating saligang batas. Malinaw po dyan, diniskurso kanina ni Pangulong Duterte, malinaw po dyan na nakasaad sa Article 3, Section 4, ang ating karapatan, kagaya ngayong gabi, na malaya at payapang magtipon-tipon upang ilabas ang ating saloobin, managawagan sa gobyerno, and petition the government for redress of grievances. Laganap na nga ang korupsyon. Laganap na nga ang pagnanakaw. Pati ba naman ang ating mga karapatan na ginagarantiyahan ng Bill of Rights nanakawin pa rin ng pamahalaan?
wag ho tayong pumayag. At nakita ko ho, ang dami nating mga magigiting at kaibigan na kapulisan na nagbibigay ng seguridad sa atin ngayong gabi. Kilalanin po natin sila at pasalamatan dahil kinikilala ninyo ang aming karapatan na inyo ring karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Maraming salamat at hindi niyo ho kami pinipigilan at sinisikil ang aming pagpapahayag ng aming saloobin. At bilang pagtatapos, wag ho tayong mapagod, wag ho tayong matatakot, sapagkat ginagarantiyan din po yan ng ating saligang batas sa Article 3, Section 18, Paragraph 1. Malinaw po dyan na no person shall be detained. Ito'y para malinaw at alam ito ng ating mga kapulisan. Kung saan man tayo umikot ang hakbang ng maisog, no person shall be detained by reason or for his political beliefs and his aspiration. Ito pong ating pagtitipon-tipon, ito po ang ating political belief. This is our freedom of expression. Hindi po tayo pwedeng idetene ng kahit na sino man. At ito yung patuloy na mensahe ng hakbang ng maisog that we, the Filipino people, we are not for sale, and let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Maraming salamat at mabuhay ang lahing Pilipino!